Mga news reporters na nag-react sa statement ni Mayor Vico Sotto na nagpapabayad para sa interview. Corina Sanchez. Isang veteranong broadcast journalist na si Corina Sanchez sa mga nalagay sa alanganin noong nakaraang linggo nang mabuksan ang tungkol sa pagpapabayad na ginagawa ng mga mamamahayag sa panayam nila sa aspiring political candidate noong 2025 midterm elections na si Sara Diskaya. Walang isinamang pangalan si Mayor Vico sa post pero kalakip ng screenshot na inilagay niya rito ay ang mukha ni Corina kasama ang mga Diskaya sa panayam niya sa programang Rated Corina at ang isa ay sa Corina Interviews. Mabilis naman na naglabas ng sagot ang team ni Corina ng kanilang paliwanag sa maling akusasyon na ibinabato sa kanila. Dalawa ang naging bersyon ng official statement na ito na inilabas ng team ni Corina. Ang unang nailabas ay sinasabing hindi pinag-isipan at puno ng emosyon mula sa nagsulat. May ilang mga news sources naman ang nakakuha ng screenshot nito na nailathala rin sa mga pahayagan. Nasa orihinal na sulat ang paliwanag nila na mayroong mga ad placement sa mga programa pero napupunta ito sa network at may resibong kasama. Nilinaw nila na walang katotohanan ang binanggit ni Mayor Vico na 10 million pesos ang placement para sa isang interview. Kinahapunan naman isang panibagong pahayag ang inilabas nila at mababasa rito na maayos na ang sulat at professional na ang dating. Dito nila sinabi na malisyoso ang mga paratang na ibinabato ni Mayor Vico sa kanila at nakakasira sa reputasyon na nabuo ni Corina sa ilang dekada nitong trabaho bilang broadcast journalist. Dahil sa pangyayaring ito, hindi napigilan ng ilang mga netizens na mag-comment sa mga post ni Corina na siya namang sinasagot ng mamamahayag. Ani niya sa isang comment, "My producers have issued what I think to be an irrefutable response. But trolls will be trolls, and the guilty will be defensive. And I'm not guilty of anything wrong." Kasalukuyang nasa Hong Kong si Corina para mag-shoot ng episodes ng Face to Face, kasama ang mga kababayang OFWs. Tila hindi naman ito apektado sa mga nangyayaring gulo at nag-e-enjoy sa kanyang pamamasyal lalo na sa Disneyland. Pabiro pa nga niyang tinawag ang Castle of Magical Dreams na may 10 million peso palace. Pero sinundan naman niya ito ng salitang joke. Dagdag pa niya, "The happiest place on earth they say is Disneyland. Actually, the happiest place is peace of mind. In the midst of ignorant hate comes blessed calm, knowing that good is in control if you allow it." Para sa kanyang team, tinitignan ng mga ito at pinag-iisipang mabuti ang pagsasampa ng cyber libel case laban sa alkalde. Julius Babaw. Ang isa pang kasamahan ni Corina sa trabaho at kilalang broadcast journalist na si Julius Babaw ay nagsalita na rin tungkol sa aligasyon ni Mayor Vico sa mga nagpapabayad sa interview ng political candidate. Sa ipinalabas na interview ni Julius sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya, nalaman ng publiko ang kwento ng kanilang buhay at kung paano nila nakamit ang kanilang kayamanan ngayon. Inamin ni Sara na malaki ang naitulong ng DPWH dito dahil simula noong pumasok sila sa mga deal sa ahensya ng gobyerno, mas gumaan ang kanilang naging pamumuhay. Nagbigay ng kanyang pahayag si Julius tungkol dito at sinabing profile feature ito sa mag-asawa na nagsimula sa hirap at naging bilyonaryo na ngayon dahil sa iba't ibang mga business ventures. Dagdag pa niya walang katotohanan na nagpabayad siya at nakakuha ng 10 milyong piso para lamang maisagawa ang interview. Hindi rin daw niya alam na may plano ang mag-asawa na pumasok sa politika noon dahil wala naman silang nababanggit sa kanya. Noon din ay wala pang issue na may kinalaman sa kanilang mga proyekto sa gobyerno. Samantala, kasalukuyan namang nakalive si Julius sa kanyang primetime news program sa TV5 na Frontline Pilipinas. Isang cryptic post din ang nabasa sa IG story niya na quote mula kay Walter Winchell, "A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out." Ipinost din ito ang panayam sa kanya ni Jano Gibbs at Stanley Chi ng TV5 na Long Conversation 10 months ago at sinagot niya ang tungkol sa bribery. Aniya wala siyang matandaan na inabot ng milyon ang naialok sa kanya. Kadalasan ng presyo ay nasa 30,000 o 100,000. Dagdag pa niya nakilala siya ng mga tao sa industriya na hindi masusuhulan ng sino man, kapalit ng pabor o isang kwento. Hindi raw kasi yon ang foundation ng kanyang pagkatao. Arnold Clavio. Hindi man kasama si Arnold Clavio sa mga naakusahan ni Mayor Vico na nagpapabayad sa interviews
dahil wala naman siyang panayam na ginawa sa mga diskaya at hindi nakita ang mukha niya sa screenshot. Minarapat naman niyang ipagtanggol ang mga kasama sa trabaho. Naglabas siya ng kanyang saloobin at opinyon sa paratang na ibinato ng alkalde sa mga mamamahayag sa bansa. Sa kanyang IG post, hinamon ng broadcast journalist si Mayor Vico sa pag-akusa kina Julius at Corina at sa sinabi nitong binayaran sila ng 10 million pesos para kapanayamin ang mga diskaya. Sinabi rin niya na nakakasama ang mga pahayag na ito ng Pasig City Mayor, hindi lamang sa mga news anchors o reporters, kundi maging sa iba pang mga mamamahayag at sa buong news industry. Aniya sa post, ang akusasyong ito laban kina Babaw at Sanchez ay tila di makatarungan, hindi lamang sa dalawa kundi sa buong industriya. Hindi ito para ipagtanggol ko ang dalawang mamamahayag sa paninira ni Soto, kundi ang maproteksyonan ang buong industriya ng mamamahayag na kinukuhanan ng impormasyon ng publiko. Dagdag din ni Igan, Mayor, huwag ka nang makisawsaw sa mapanganib na panahon dahil sa sarili mong interes na politikal. Nasa demokrasya tayo at may karapatan ang sino man na marinig ang kanilang panig. Diego Castro. Ang dating aktor na si Diego Castro at anak ng veterano at award-winning broadcaster na si Angelo Castro Jr. at broadcaster actress na si June Keithley na sumunod na rin sa yapak ng kanyang mga magulang at news anchor na ngayon sa 1PH ay naglabas din ng kanyang opinyon sa naging pahayag ni Mayor Vico Soto at sa alegasyon nito sa mga nagpapabayad ng mga journalists. Sa kanyang Facebook post, sinabi nitong alamin daw muna sana ng kanilang mga kritiko kung may katotohanan ang mga paratang na ibabato sa kanila. First of all, before you criticize, get your facts straight. Second, do you actually know how many of us journalists grind day in and day out to try and gather, vet and share important info for everyone? Sure, there are bad apples here and there, but diba sa ibang trabaho meron din naman? So why would you brand journalism corrupt as a whole? Lastly, before you decide to post something negative about someone, get your facts straight. Like all of you, we work hard also for honest wages. Karen Davila. Dahil mainit ang usapin ngayon ng suhulan sa interview sa mga broadcast journalists, isa pang veteranong mamamahayag ang nalalagay ngayon sa spotlight. Binalikan naman ng mga netizens ang naging panayam kay Karen Davila at sa usapin ng bribery sa media. Taong 2021 pa ito nangyari, pero naisip ng publiko na nararapat lang na malaman ulit ng karamihan ang ginawa ni Karen noong nakaranas din siya ng suhol. Sa guesting niya sa vlog ni OG Diaz, sinabi niyang naranasan niya ito ng maraming beses sa buhay niya bilang isang journalist, pero mas lalo na noong nasa radyo pa lang siya. Marami ang nanuhol pero hindi niya ito tinanggap. Ito po ang masasabi ko sa inyo, na talagang with a straight face is all the time na I have been offered. I have never taken a single centavo in my life because I felt ayokong babuyin yung propesyon ko. Hindi din naman ako magiging ganito o rerespetuhin ng ganito kung kakalat rin na ay tumatanggap yan, kakalat yon. Alam nyo, maliit ang Pilipinas, maliit ang news, malalaman nila, naku, tumitira yan pero tumatanggap yan. Inamin din niya na masakit pa rin na maakusahan na bayaran, pero alam niya, ng Diyos at ng mga boss niya, kung ano ang totoo. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa listahan natin ngayon. Send your thoughts in the comment section below.